Hi everyone! Good evening sa inyong lahat dyan. Happy Friday! Bago tayo mag-start ng ating midnight, alam niyo naman, every Friday, midnight tayo. But before we start, please tap the screen, guys. Share the live. Palike lang, tap the screen, share the live. Yan. First of all, I want to thank you guys sa pag-support sa panonood nyo kanina na last day ng game show natin na talent portion din ng mga content creators natin. It was successful. That is the happy part. But the sad part is may uuwi or may mga uuwi tayong content creators dito sa loob ng mansion tonight. So before we start, let me introduce you our host for tonight, JD Batino and Mami Gray. Thank you so much, Kuya Ryan. Good evening, THOC fam. Welcome to the House of Collab Season 7, the 6th Midnight. I am JD Batino. I am Mami Gray. Ayan, para sa lahat na nandyan, please do share our live. Ayan, sa ating 1,000 viewers, pa-share naman po ng live natin. Thank you so much. Tap the screen. Ayan, before tayo pumunta sa hindi exciting part na pamamaalam, balikan muna natin ang mga kaganapan kanina. Sa mga hindi nakakaalam at hindi mga nakanood, nagkaroon kami this week ng challenge kung saan pinagsama-sama ang mga sikat na game show na napapanood natin sa telebisyon. Nasubok ang galing namin sa panghuhula ng kanta, talino sa pagsagot ng mga logic and funny questions, at ang pagpapasiklab ng kanya-kanya naming talento. At syempre, bukas naman malalaman ang mga naging points ng bawat sisi na maaaring maging malaking dahilan ng pagpili ng weakest para sa Lunes. At syempre, hindi lang puro kasiyahan ang mga ganap dito. Because tonight, may mga kaibigan na naman tayong tuluyan na magpapaalam. Ang tanong, sino kaya sa mga weakest 6 ang maswerteng maliligtas tonight? At sino ang mga hindi papalagi na maligtas at mawawala na ng pag-asa ilaban ng 1 milyon dito sa loob ng mansion? At bago pa bumaha ng luha dito sa mansion, balikan muna natin ang weakest reveal announcement noong Lunes ng gabi. Play VTR. Nung nakaraan, sinubok ng Front Row Live Selling Challenge ang kanilang abilidad in sales generation. Sa kanilang Creators Showdown, sinubok naman ang kanilang creativity to the limits. And as usual every week, may panibagong set na naman ng content creators na makakasama sa weakest list. We are halfway through April at expected na mababawasan din sila inside the mansion. Sino ang mga nagpakampante at kinulang sa kanilang performance? Speaking of, maraming factors ang pinagbasehan upang ma-determine ang mapapasama sa ating weakest list. Starting from report cards, overall weekly performance, overall demeanor, vote ng kapwa content creators, and votes from the board of judges. Huwag nang magtaka dahil alam nyo sa sarili nyo if you did well or not, and the list will be revealed in 3, 2, 1. Jade, Jethro, Pabby, Hannah, Lars, Kyle Tado. Ayan, so nakita naman natin ang weakest ngayong linggo at ito po ay nagbasa sa report cards, sales, and dayas ang mga weakest. Here is the list of the weakest content creators this week. Jethro, Hannah, Lars, Pabby, Jade, and Kyle. Lahat sila ay may pinatunayan na rin naman dito sa mansion. And nakita natin lahat sila ay ready to fight for the 1 million peso grand prize. Ngunit dahil isang competition at showdown ito, kitang-kita naman sa report cards, sales and dayas ang mga weakest.
Nakilala na natin ang mga napasama sa Weakest List. Kaya naman alamin na natin ang pulso ng bawat content creators kung sino naman ang kanilang bid to save. Let's watch this. Ang ibibid to save ko po, si Kyle Tato. Kasi first week ko pa lang dito, nahihirapan po talaga ako sa editing and lahat-lahat. So siya po yung tumutulong din sa akin. Pabi. Dahil nakita ko yung effort niya when it comes to our video po sa Habilin. Pabi, because she was a very big part kung bakit naging okay yung result ng vlog namin for this week's challenge. Lars, sobrang sipag niya sa deliverables, lahat ginawa niya. Kahit hindi niya schedule, ginawa talaga niya yung deliverables niya. Bobby, alam niyo naman lahat na she is one of the most biggest content creator here sa Mansion, and also super duper laki ng ambag niya when it comes to her district sa buong season 7. Si Ate Pabi, kasi makikita ko yung dedication niya every time and yung pagiging leader niya sa district niya, especially pag may weekly challenge or anything na may gagawin. Si Kyle Tato kasi marami siyang sising natutulungan and yung presensya niya dito sa loob is malakas, naikutan niya lahat. Pabi, kasi marami pa akong natutulungan sa kanya, yung mga about dito sa loob ng mansion, kung ano mga ginagawa, ganun. And alam kong matutulungan din niya ako. Jade po, kasi nakikita ko yung improvements dito sa loob ng mansion. Si Jetro, kasi sobrang maaasahan po siya sa lahat ng bagay. Pabi, syempre. Good leader, malakas sa lahat, lalo na sa live selling. Pabi. Yung reason kung bakit is mabuting tao siya, mabait siyang kaibigan, mapagkakatiwalaan. Si Pabi, for a reason na yung presensya ni Pabi rito and yung data and result ni Pabi dito, it's challenging for me to step up for myself. Pabi, kasi po nakaka-help po yung mga ideas niya pagdating sa mga content making po. Pabi, kasi sa ngayon, sa pagstay ko dito, hindi ko talaga alam kung bakit siya, nagulat lang din ako kung bakit siya yung nasa weakest, pero alam ko na mataas naman siya sa lahat, lalo na sa sales. Si Kyle, alam ko po na malaki yung naiambag niya dito sa mansion at malaki po yung maiambag niya pa dito. Pabi, kasi sobrang sipag na tao at mabait. Ate Pabi, kasi nakikita ko po kung paano siya nag-e-effort kahit alam niyang malakas siya or madami siyang supporters. Pabi, yes, si Pabi dahil siya sa mga nagiging leadership dito sa mansion. Pabi, dahil si Pabi hindi mahirap pakisamahan. Si Lars, kasi si Lars nakikitaan ko siya ng sipag talaga, lalo na sa mga challenges. Si Lars kasi sobrang sipag at nakikitaan mo ng potensyal na kahit anumang pinagdadaanan niya, kayang-kaya niya. Si Lars kasi yung taong jolly. Yung kahit may problema siya, hindi niya pinapakita. Mas inuuna niya na pasayahin yung kaharap niya. Nakita na natin ngayon kung sino-sino ang binoto ng ating co-content creators para sa Bid to Save. At ako, binoto ko ang taong yon dahil nagbase ako dun sa performance namin this week, yung sa aming weekly challenge, at nakita ko yung effort sa pagpupuyat talaga niya. Actually, magka-disagree kami ni Gray at yun din na, anong masasabi mo doon? For me personally talaga, ang laki ng naging part niya sa weekly challenge natin, of course. And generally, she's very approachable, very helpful. I admire her. Actually, tinawag nga kaming trio, no? Oo, si Pabi. That's Ayan. Pabi. So, narinig na natin ang kanilang mga rason kung sino ang kanilang bid to save. And I agree na deserve din naman talaga nila na manatili pa sa mansion. Pumasok tayo lahat dito ng may kanya-kanyang pangarap na gustong matupad. May kanya-kanyang rason kung bakit tayo patuloy na lumalaban. Totoo yun, Gray. At kung merong bid to save, meron ding bid goodbye. Sabay-sabay nating panoorin. Play. Si Jade, kasi lumalaki na po yung ulo niya and pabigat po siya sa district nila and hindi siya sumusunod kung ano yung dapat na gawin niya sa district nila. Ate Hana kasi
hindi ko po siya mararamdaman dito sa loob ng mansion. Ay si Lars. Pinupurso ko yung talking content ko pero hindi niya mai-supportahan din ako pagdating sa content ko na talking content. Tinatanggihan niya na ako. Si Jade, naging pabigat siya pagdating doon sa video shoot nila. Jade and Jetro, kasi so far, I don't have much interactions with them pa. Jade, kasi dito sa mansion siya yung lumaki yung ulo. Hana po. Chill lang siya dito sa mansion. Wala siyang ginawa. Parang upo lang, tama lang, ganun lang po. Jade, Lars, bid goodbye ko si Lars kasi hindi niya nagagawa yung mga kailangan niyang gawin dito sa mansion. Ate Hana, chill lang siya, ganito ganyan. Jade po. Lars, hindi po okay yung attitude. Hana. Jade, gusto niya agad-agad sasagutin kapag nagpapaturo, ganun. Hana. Lars, Hana. Si Jade po kasi palagi po siyang late sa shift. Si Lars po kasi may ugali. Lars, siya yung masyadong walang ambag sa district namin. Si Hana, di ko siya feel sa mansion. Jade, so best friend ko siya pero kasi napuna ko na late on shift siya, ganun. And si Lars. Si Jade yung naging reason bakit sobrang stressful this week. Naging pabigat talaga siya sa output ng aming weekly challenge. Si Lars, for a reason parang nagkaroon kami ng confrontation kahapon lang and hindi ko lang siguro nagustuhan yung nagawa niya in terms of spreading kung ano napag-usapan sa boys room. Si Jade, si Hana. Jade, siya talaga yung naging problem namin sa district namin. Hana. Jade, naging pabigat po siya. Si Hana. Si Jade, medyo madali siyang magalit at nagre-reklamo po. Si Hana, medyo hindi siya nakikahalubilo sa lahat ng sisi po. Si Jade, kasi based po sa mga ka-district niya is mahirap pong tawagin si Jade Lars. Sasabi din po ng ibang CC and na-experience ko din po is attitude daw po si Lars. Kay Jade, parang hindi siya nakikipag-collab talaga or something, parang may sarili siyang mundo. Kyle naman is, nagbe-base lang po ako sa kanya sa report card niya napakababa. Jade, starter si Jade pero hanggang ngayon hindi ko pa rin nakikita improvement niya. Si Hana. Si Hana, kasi hindi ko siya masyadong maramdaman dito sa loob ng mansion. Si Jade, kailangan pa niya ng more improvement sa sarili niya. Jade, si Hana din, hindi, simula ng pagpasok niya, hindi din namin maramdaman. Si Jetro, hindi ko pa siya nakita na nagstay siya sa 24/7 na kinausap niya yung mga tao. Si Tato, si Kyle, ganun din eh. Hindi rin siya nagugugol ng oras para kausapin yung mga taong nasa 24/7. Nakita nyo na ang pulso ng mga content creators para sa kanilang bid goodbye. And paulit-ulit namin sasabihin ito sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa amin. Lilinawin ko po na lahat kami ay binigyan ng pagkakataon para pumili kung sino ang gusto naming mailigtas at mapauwi. Yeah, lahat po dito open. Hindi tayo binigyan ng parang choices lang. So yan, parang bukal sa loob na pagpili kung sino ang ibibid goodbye ng kada content creator. Actually ako, tong linggong to, nung matapos kong bumoto, sobrang bigat. As in. Kasi lahat yon naging tropa ko, yung mga nandyan. Pero meron ako talaga na, as in tumatak kasi yun ang maaalala at maaalala niya sa akin. Lahat ng mga naging desisyon nga bawat content creator ay binase lang din sa kung ano man nangyari dito sa loob ng mansion. Natanging kami lang ang nakakakita at syempre tulad nga na napapanood natin sa After Dark, kitang-kita ang mga posibleng dahilan kung bakit sila napasama sa Weakest. Dahil hindi lang naman tayo nanguhula dito, kundi resulta ng report cards, sales, diamonds at efforts ang malalaking basehan. Kaya naman guys, again and again, no hate and please respect everyone's decision. I agree, kaya dapat maging competitive lahat. Ang bawat isa, hindi pwedeng chill-chill lang tayo dito sa loob. At kung gusto nyo kaming masubaybayan sa araw-araw naming ganap, please follow all of our social media accounts. Ayan, so please do follow us on YouTube, The House of Collab. On Facebook, The House of Collab. On TikTok, Talk Daily, Talk.live, and Talk 24/7. Kaya naman guys, abangan din natin ang Talk.live activities lagi. Meron yon everyday ang mga fun challenges natin. Kaya naman, tutok lang dahil sa aming pagbabalik, malalaman na natin kung sino ba ang mga maliligtas at mapapauwi tonight.
Dito lang yan sa The House of Collab, 6 Midnight. Welcome back to the House of Collab 6 Midnight. Before anything else, please follow us on all of our social media accounts and catch the latest episode of the House of Collab para updated kayo sa mga latest chika at ganap namin inside the mansion. Yes, shout out muna tayo sa 1.7k viewers. Wow. Ayan, hinihintay talaga nila ang mga kaganapan ngayong gabi. Yes. No? Ayan. And of course, you can stream our live on TikTok account, Talk.Live, Talk Daily, and Talk 247. And without further ado, kamustahin naman natin ang mga content creator na napasama sa Weakest List this week. Jetro, sapat na nga ba ang lakas na naipapakita mo para masabing you deserve the 1 million peso prize? Or baka naman nakakaasa ka lang sa lakas ng mga supporters mo? Everyday can fight. And I think siguro lalaban pa tayo para sa 1 million. Maraming salamat, Jetro. Kyle, nagagampanan mo ba lahat ng mga dapat gawin at ipakita ang resulta dito sa loob ng mansyon na hindi lang sa isang bagay or platform lang nakafocus or maaring kampante ka lamang dahil may malakas kang iilang nakasuporta sa'yo na fans mo? Sa akin, hindi. Kasi, kumbaga parang sinusubukan ko pa rin fokusan lahat ng platform na dapat kong fokusan. Hirap pero kailangan kayanin. Kaya nasabi ko lagi na hindi naman lahat ng bagay makukuha natin ng madali. Kumbaga parang kailangan natin na bigyan ng matinding oras or tamang balanse ng oras para mapukusan lahat ng bagay. Pabi, masasabi mo bang naging kampante ka na dahil kita ang lakas mo sa fans at sales? Pero hinahayaan mong mabuhat ng kalakasan mo doon ang ibang mga bagay na kinakailangan mo ding gampanan. Para sa akin, sa akin alam ko sa sarili ko na ginagawa ko lahat ng best ko. Pagdating sa mga challenges, wala akong inaatrasan kasi talagang kung laban-laban eh. Pagdating naman sa sales, talagang hindi ako makakampante kung wala akong masyadong sales. Talagang yung effort ko sa pagbebenta, pagla-live selling, talagang pinupush ko yan. And sa pagdating naman sa mga dayas naman, ganun din sa sales. Kasi malaki kasi yung kumbaga yung expectation sa akin ng mga tao. So ayoko naman ipakita sa kanila na mahina ako. So sa tingin ko, wala akong reason para maging weakest ngayon. Ayun, dahil alam ko sa sarili ko na ginagawa ko yung best ko para dito sa loob. Maraming salamat, Pabi. Jade, tila inconsistent nga ba ang performance mo sa loob ng mansyon at sadyang napag-iiwanan ka ng ibang pagdating sa mga team challenges and ibang tasks na kailangang ipakita ang resulta? Para sa akin po, siguro yun yung
nakikita nila. Pero ginagawa ko naman yung part ko. Pero nakikita lang nila kasi yung parang pagkakamali ko. And then, inaamin ko naman din na naging mabigat ako last week sa challenge kasi nagkaroon ako ng problema pero dinala ko siya sa trabaho. Salamat, Jade. Hana, totoo bang wala pa ring pagbabago sa'yo? Kung kaya nauna pang makaklose ng ibang mga old sisis kesa sa'yo na mas nauna pang pumasok sa kanila? Aminado po ako sa sarili ko na hindi po talaga ako magaling makisama kasi kahit po sa labas ng mansyon, ganito po talaga ako. Hindi ako, mahihain po talaga ako. Pero alam ko po sa sarili ko na tinatry ko din yung best ko. And alam kong kahit mahihain ako and kulang ako sa pakikisama sa ibang tao, alam ko din na ginagawa ko talaga yung task ko dito sa loob ng mansyon. Maraming salamat. Lars, nagiging komedyante pa rin ba ang galawan mo sa iba? O nagiging insensitive ka na at iba na ang nagiging dating nito para sa iba mong mga kasama? Same pa rin guys. Yun pa rin yung pagiging ako. Wala naman nagbago sa akin. Siguro guys, if merong pagkukulang ako, if meron may chance pa na ma-save ako ngayon, siguro, i-adjust ko lahat ng nandito, makisabay ako sa lahat ng content creator dito. Kung ano mang pagkukulang ko, lahat ibigay ko po. Salamat, Lars. At ayan na nga, narinig na natin ang mga komento at naging rason ng mga napabilang sa weakest list. Before we announce the first save, let's watch this surprise video from FNC Live After Dark last Monday. Kung ano ito? Play VTR. It's summer season, painit ng painit ang panahon. Saan ba masarap magbakasyon? Batangas, Boracay, Palawan, Siargao. Saan ba may magandang destinasyon? Bakit pa tayo lalayo kung sa loob ng mansion? Marami ng bakasyonista. Mga content creator na mas piniling mag-chill, instead mag-grind. Mga content creator na inuuna ang beba time, bago ang work time. Mga content creator na laging tulog at limitado ang exposure sa camera. Again, ipapaalala ko lang na, this is 1 million creator showdown. Kung sa tingin mo hindi ka na para dito, you better leave this mansion now. Dahil may mga taong gigil na palitan kayo. At simula sa mga oras na ito, i-anunsyo namin na magbubukas na ang ating wild card. Kung saan ang mga FNC aspirants at ang mga natitirang na bid goodbye sa top ay may pagkakataon na makapasok sa mansion. Sino-sino ba sila? Ito na ang pagkakataon nila na makapasok sa The House. Kahit bago ka lang or hindi mataas ang performance mo noong mga nakaraang buwan, it will not matter. Dahil nasa mga kamay ng Talk Fam at ng viewers ang desisyon kung sino ang makakapasok sa Friday, April 19. Grabe, nakita mo ba yun? Excited ako kung sino nga ba ang makakapasok ngayong gabi. Nakikita natin yung votings, no? Grabe yung mga votings mga ngayon. Palaban. Tama, mga Totoo. palaban. So now, let's turn up the suspense. Dahil papangalanan na natin kung sino ang unang maliligtas. Congratulations! You are saved tonight. Makakahinga ka na ng maluwag dahil maipagpapatuloy mo pa rin ang laban
for 1 million peso. Ikaw ang unang save ngayong gabi. Siyempre, gusto ko lang pasalamatan. Alam kong last week napanghihinaan ako. Pero lahat yun nabaling dahil alam kong may sumusuporta sa akin. I know na for a fact that I'm not taking them for granted. And at the same time, I'm doing my work here inside the mansion. Kaya thank you sa naging backbone ng aking journey from Season 5 and now sa Season 7. Jetski fam, lahat-lahat, Ma'am Des, thank you so much kasi mapagpapatuloy ko pa at para sungkitin yung 1 million. Jetro, you may now fix your luggage back and join the other content creators na naghihintay sa'yo. Congratulations! Shoutout muna sa ating 2,000 viewers na nanonood ngayon. Grabe, pataas tayo ng pataas. Inaabangan talaga nila. At talagang inaabangan dahil ang line-up ng weekest natin ngayon ay hindi basta-basta at talagang mga palaban. Tama. Hinihintay talaga nila yung mga favorite sisis nila. No? Yes. Huwag kayong aalis dahil sa aming pagbabalik, itutuloy na natin ang pag-announce kung sino pa sa kanila ang mananatili at ang mga mapapauwi. Lahat ng yan after this VTR. Welcome back to the House of Collab 6 Midnight. Shout out to the 2.1 viewers natin dito sa TikTok Live. Dami, ah. Kindly share the live and tap the screen para mas dumami tayo ng dumami dito. So, hi, hello everyone. This is Kate Caber. And I'm Kyle Season. At nakakakaba, nakakaiyak na naman ng gabi natin. Lalo na dahil halos lahat ng napabilang sa weakest list ay mayroong iba't ibang kontribusyon dito sa loob ng mansyon. Ito yung masakit na parting nangyayari sa ating programa every Friday night. Yung kahit ayaw mo pero wala kang magagawa kasi part ito ng show eh. May kailangan talaga na magpaalam dahil meron tayong pinaglalaban ng 1 million dito. Kaya naman, kapit na sa mga kinauupuan ninyo dahil this is the time para pangalanan na ang pangalawang saved. Ituloy-tuloy na natin dahil makakahinga ka na ng maluwag dahil ikaw ang second save for tonight. Congratulations! Dahil ikaw ang second save tonight. Makakahinga ka na ng maluwag dahil sayo pa rin ang spot dito sa mansyon at may chance ka na ulit na makuha ang 1 million peso. Ikaw ang pangalawang saved ngayong gabi. Ikaw ang pangalawang saved ngayong gabi. Kyle, congratulations! You may now fix your luggage back and join the other content creators sa veranda na nag-aantay sa'yo. Again, congratulations Kyle, Tato. Any message sa inyong family, friends, and supporters na nag-campaign for your bid to save? Hindi ko alam kung paano magpapasalamat pero alam niyo yun, hindi kayo ganun karami. Pero 2 beses akong na-weakest pero hindi niyo ako pinabayaan. Lagi yung tatandaan na hindi kayo marami pero kayang-kaya ko kayo pag malaki na kaya niyo ako suportahan na hindi gaya ng iba. Lalo-lalo sa Kids of Fam, sa mga admins ko, and kay Christopher na hindi tumitigil sa pagsuporta sa akin at sa family ko na iniwala sa akin. Maraming salamat po. Maraming salamat for that heartfelt message, Kyle.
Guys, do not forget to follow the House of Collab in all of our social media accounts. And also guys, to remind you, meron po tayong iba't ibang accounts dito sa TikTok, which is the Talk.live, Talk Daily, and Talk 247. Pero bago yun bago yung Talk 247 natin. Kaya guys, follow nyo para mas maging updated pa kayo. Yes. Nasaksihan na natin kung sino ang dalawang na-save tonight. Tutok lang, dahil sa aming pagbabalik, makakasama na natin si Kuya Ryan para magbigay ng mensahe sa Weakest 4. Roll VTR! Welcome back sa The House of Collab 6 Midnight. My name is Red Mendoza. And my name is Kate Lascano. Huwag na natin patagalin pa. Dahil ngayong gabi, hindi pa tayo sigurado sa bilang ng lalabas. Dahil kilala nyo naman ang The House of Collab na full of surprises. 4 na lang ang natitira. But before we proceed, here's Kuya Raya para magbigay ng message sa Weakest 4. Mga sulyap mo, pumikisla. May kalimang ito. Siyempre, iyak na. Teka lang. Guys, I know this is more than halfway through na tayo sa season 7. Nagpasa tayo sa almost 2 months. In here, we have 2 starters and 2 new CCs from FNC Academy. Kita niyo ba ako dyan? Nakita ako iyak ni Lars kasi, sorry ako nagla-live kasi ako ng madaling araw. Nakita ko si Lars. Hindi pa ata natutulog to everyday. Like, I don't know, like 7 a.m. ata natutulog si Lars. Kaya, I can see, hindi lang si Lars, lahat kayo, I know your hard work. Alam ko kung paano nyo ilaban yung position nyo dito sa loob ng mansion. But you know, this is the process that we all have to go through. Di ba? Meron at meron talagang bukod. Sana lang, i-treasure nyo sana yung mga memories yung dito sa loob ng mansion. Kung kayo man yung mapauwi ito na. And sana alam nyo na this is just part of your journey. Here in the mansion, here in the love. And that whatever happens, you'll always be a family. Tanong ko kanina yung mga reason nila bakit nila kayo sinerto. I know yung iba dun sa mga nasabi or nabanggit nila is medyo sakit ng konti. Pero sana intindihin nyo na diba, pag napunta tayo sa position na yan, we really have to give our reasons kung bakit natin isentom yung tao. And wala kayo na ganito. Sana paglabas na natin dito sa mansion, pagtapos ng season 7, sana kayo pa yung mga content creator, sana grabe nyo pa rin isa't isa bilang mga kaibigan or kung pwedeng pamilya. Siguro meron tayong mga conflict, pero sana paglabas ng mansion, proteksyonan at tulungan natin isa't isa, di ba? Again, this is not the end of your journey, this is just a start. Okay, so Jade, Bobby, Lars, and Hanabi, good luck sa inyo. And Maraming salamat, Kuya Ryan, sa iyong message sa ating Weakest 4. To our 2,000 viewers sa TikTok, sit tight. Dahil ngayon, i-a-announce na namin kung sino ang pangatlong save ngayong gabi. Pero bago namin i-announce to, we would like to encourage everyone to please keep on sharing the live and tap the screen. Shout out sa ating 2.2 viewers on TikTok. Kate, ikaw tatanungin ko. Grabe, nakakakaba. Talagang kakabahan ka. Ngayon na ikaw naman yung host ngayong gabi.
pwede mo bang i-share sa amin yung experience mo during your last weekest? Actually, nung nasa weekest din ako, sobrang kabado ako kasi, di ba, wala akong idea kung mapapauwi ba ako or hindi. And yun na nga, thankful ako kay God and sa management dahil binigyan pa rin nila ako ng chance para mag-stay dito. Yes. Kaya naman, Kate, take it away. Congratulations! You are saved tonight. Makakahinga ka na ng maluwag dahil ikaw ang port save ngayong gabi at maipagpapatuloy mo pa ang laban for 1 million peso. Dahil ikaw ang port save ngayong gabi. Dahil ikaw ang third save ngayong gabi at maipagpapatuloy mo pa ang laban for 1 million peso. Ikaw ang port save ngayong gabi. Nakalagay dito. Pangatlo nga. Okay. Ikaw ang third save ngayong gabi at may pagpapatuloy mo pa ang laban for 1 million peso. Ikaw ang third save ngayong gabi at may pagpapatuloy mo pa ang laban for 1 million peso. Congratulations, Pabi! Any message, Pabi, sa mga supporter and co-content creator mo? Ayan. Sa mga sumusuporta po sa akin dyan, Casbinatics, and syempre sa mga kaibigan, family, maraming salamat po sa walang sawang suporta na kahit na hindi ko po sabihin sa inyo na suportahan nyo ako is ginagawa nyo akong suportahan. And sobrang na-appreciate ko po yun. Maraming salamat. Lalaban po tayo hanggang dulo para sa inyo po to. Thank you. Congratulations, Pabi. You may now fix your luggage back and join the other content creators na naghihintay sa'yo. Once again, congratulations, Pabi. Grabe. 3 na lang ang natitira sa ating weakest list. At I'm sure hindi na nila mapigilan ang kanilang mga emosyon dahil we are now down to our last 3 weakest. Kaya naman tutok lang sa ating 2,000 viewers sa Facebook dahil eto na sa ating 2.3 viewers on TikTok. Tutok na dahil papangalanan na namin kung sino ang unang magpapaalam ngayon gabi. Sorry, pero ikaw ang tuluyan ng lalabas ng mansyon tonight. Ang ating first bid goodbye ngayong gabi. We are very sorry to announce dahil ikaw ang unang magpapaalam ngayong gabi. Dahil ikaw ang nawalan ng pag-asa at tsansa na manalo ng 1 milyong piso. Pasensya ka na at paalam na rin dahil ikaw ang aalis ngayong gabi paalam dahil ikaw ang unang aalis ngayong gabi, Jade. Thank you, Jade. Alam namin na nilaban mo ang spot mo dito. Pero ganun talaga ang buhay.
Hindi pa man dito nagtatapos ang laban, mas marami pang opportunity ang magbubukas sa iyo paglabas mo ng mansyon. Jade, any last message to your supporters and to your fellow content creators? Sa Jade Rhea, sa Jada Baby. Sorry, hindi ko nagawa yung bets ko. Pero alam ko, hindi pa naman dito nagtatapos yung pangarap ko eh. And sa management po, thank you sa pagbigay sa akin ng opportunity na maranasan ko yung ganito. Medyo babaunin ko po yun. Ayun lang po. Jade, meron ka pa bang gustong huling sabihin? Maraming salamat, Jade. And sad to say na ikaw ang lalabas ngayon. Pero katulad nga ng sinabi mo, hindi dito natitigil ang pangarap mo. At kagaya din ng sinabi ko, marami pang mga opportunity na po pwede mong makuha outside the mansion. Kaya Jade, maraming salamat. Pwede ka na magpaalam sa iyong fellow content creators na nag-aantay sa labas o sa beranda. Galingan mo Maraming salamat sa paglaban mo sa spot mo, Jade. Salamat sa mga alaalang pinagsamahan natin simula starter. Basahin mo to. Ngayon, dalawa na lang ang natitira sa ating weakest list. Ngayon, papangalanan na natin ang susunod na masisave. Uulitin lang po namin na ang pangalang amin tatawagin ay ang content creator na maliligtas ngayong gabi. Congratulations! You are saved tonight. Makakahinga ka ng maluwag dahil ikaw ang fourth save ngayong gabi at may pagpapatuloy mo pa ang laban for 1 million peso. Dahil ikaw ang fourth save ngayong gabi at may pagpapatuloy mo pa ang laban for 1 million peso. Congratulations! Ikaw ang fourth save ngayong gabi at may pagpapatuloy mo pa ang laban for 1 million peso. Congratulations! Ikaw ang fourth save ngayong gabi. Hana! I can see it in your eyes that you are restless. The time has come for you to leave. Hana. It's so hard to let you go. But in this life I know. Any message sa iyong supporters at sa mga fellow content creators? As you step out on the road, I'll say a prayer. Gusto ko po mag-thank you sa family ko, lalo na po sa family ko na nag-help po sa akin every time may challenges po ako dito sa loob ng mansyon. And thank you din po sa mga sumusuporta sa akin.
And ayun, gagalingan ko na po dito sa loob ng mansion and ito-try ko na din po yung best ko para makisama po sa kanilang lahat. Ayun lang po. Congratulations, Hannah. You may now fix your luggage back and join the other content creators na naghihintay sa'yo. Congratulations, Hannah. That means... Lars, meron ka bang mensahe, Lars, sa iyong mga supporter, sa management, at sa The House of Collab, at sa fellow content creators mo? Nagpapasalamat ako sa tumulong sa akin. Nandyan palagi sa live ko na tinamaan ako mag-live hanggang umaga. Hindi nila ako iniwanan. Nandyan sila palagi. Gumagabay sa akin. Palagi nila akong sinasamahan. Salamat po sa inyo dahil hindi niya ako iniwan. Salamat sa management dahil binigyan nila akong ng opportunity na makapasok dito. Gusto ko lang mag-sorry sa mama at papa ko dahil na-disappoint ko sila. Mapa, sorry. Ginawa ko pong lahat, pero hindi ko talaga, ginaya ko po lahat. Sorry. Dahil hindi ko mabigay yung may promise ko sa inyo. Lars, para sa akin, hindi ka siguro dapat nagsasorry sa mga magulang mo. Kasi ako, witness ako nung ginawa mo lahat. Alam mo yan, lagi tayo magkasama nagla-live dito sa Tribe Room. Minsan, alas 3, alas 4, alas 5, umaakit ako ng room. Ikaw nagstay ka pa. Nakita ko paano mo pinaglaban lahat. Pero siguro nga, nagkulang tayo nung mga ibang bagay. Pero sana, dito Lars, sana may natutunan ka kahit pa paano. Sabi ko nga kanina, this is not the end of your journey here in the House of Collab. Ang dami natin mga content creators na nasent home before, na nakabalik pa. At mas naging mas magaling, mas malakas sila. Sana Lars, lahat ng natutunan mo dito sa loob ng The House of Collab, pati sa FNC Academy, sana i-apply mo sa labas at pagkatapos ng journey mo dito Season 7. Lars, para sa akin, hindi ka dapat mahiya sa laban na pinakita mo dito sa The House of Collab. Nakita namin yung binigay mo yung lahat even at the last minute. Pero siguro nga nagkulang tayo sa ibang bagay, Lars. Okay ka lang? That means, Lars, ikaw ang bid goodbye ngayong gabi. I'm sorry, Lars, pero ikaw ang last save for tonight!
Lars. Deserve mong maligtas ngayon, Lars, dahil nakita namin lahat, even Kuya Ryan, kung gaano ka nagporsigido para ilaban ang spot mo. Dumating ka sa walang tulugan at ngayon nagbunga ang lahat. Kaya congratulations, Lars! Alam niyo ba? Save ka ngayong gabi. Alam niyo ba yung kama kasi ni Lars tabi ng kama ko. For the past 2-3 days ata, yung kama niya, yung mga gamit niya nandun sa kama niya. Meaning to say, hindi talaga siya natutulog buong araw, buong gabi, hindi siya natutulog. Talaga nagka-campaign siya, binibigay niya lahat ng kaya niyang ibigay para dito sa campaign na to. Kaya para sa akin, Lars, deserve mo talaga na mag-stay dito sa loob ng mansion. Pero, Lars, it doesn't mean na nasave ka tonight, na masasave ka. Baka hindi na dumating ulit yung ganitong chance and opportunity na masave ka ulit next time. So sana may natutunan ka dito sa Centum na to, dito sa midnight na to, na sana umpisa pa lang, wag ka na sana umabot, hindi lang sa'yo, sa lahat ng mga content creators na nanonood dyan. Wag nyo na hayaan, antayin na umabot pa kayo sa midnight at ilalaban nyo lahat. Umpisa pa lang, Monday pa lang, lumaban na kayo. Bukas pa lang, ibigay nyo na lahat. Wag na kayo mag-reserve ng anything. Yung tipong sasabihin nyo, sige, pag napunta ako sa midnight, ilalaban ko, bibigay ko lahat. Wag nyo nang antayin yun. Umpisa pa lang, ngayon pa lang, ibigay nyo na lahat. But then again, Lars, congratulations. Deserve mo magstay dito. Season 7. Congrats. Congratulations again, Lars. Pwede mo nang ibalik ang luha mo dahil deserving ka pang magstay dito sa mansyon. Once again, congratulations, Lars. Ngayon, alamin naman natin ang naging resulta ng bilang ng mga sumusuporta sa kanila. At para sa mga hindi pa nakakaalam, pwedeng bumoto sa favorite content creator nyo by going to thehouseofcollab.com and i-click lang sa picture na gusto nyong isave na content creator. And may iba't ibang denomination yan at equivalent of support. Plus, may freebies pa kayo makukuha sa bawat support nyo. And remember, you can support as many times as you want. At this point, we will find out the final tally of support na nakuha nila. At exactly 3 p.m. today, nang mag-cut ang count for support, at ito ang naging resulta. Jade with 4.01%. Jetro, 24.68%. Pabi with 28.64%. Hannah, 5.47%. Lars with 2.09%. And Kyle, 35.11%. And nais namin ipaalam sa lahat, natatandaan nyo, may mga criteria tayong pinagbabasihan. Report card, overall performance, at marami pang iba. Ulitin ko lang, may corresponding gift din yan sa mga bumoto as a thank you for supporting. Then sa bid to save. And syempre, pagkatapos ng maiyak at makadamdaming gabi na to, alam nyo naman na here at the House of Collab, tradisyon na kapag may lumalabas, meron ding bagong papasok. Are you excited na makita ang new content creator that will join our adventure here in the mansion? Sa ating mga viewers on TikTok, comment down kung sino nga ba sa tingin nyo ang papasok ngayong gabi. To our 2.5 viewers, comment down kung sino ba ang papasok na content creator ngayong gabi.
Grabe. Viewers, tumutok sa screen upang makita rin natin ang mga kaganapan sa veranda ngayon. This night was full of emotion. Marami ang nabigla. Marami din ang nagulat. Pero at the end of the day, we still have our story to tell to the people someday. Kaya naman tutok lang dahil malapit na. Malapit na namin i-announce ang bagong content creator na papasok ngayong gabi. Grabe, no? Grabe nga. Grabe ang mga surprises dito sa The House of Collab. Kahit ako, hindi ko ina-expect. Kaya yung pagkaka-announce ko kanina, full of emotions din eh. Woo! Ay, grabe talaga. Kasi nakikita ko yung hikbi ni Lars. Sobrang ang bigat ng hikbi niya. And naluha na rin ako kanina the moment na sinabi niya yung parents niya at nag-sorry siya doon. Kasi lahat naman tayong bilang mga anak talaga, meron talaga tayong pangarap para sa ating mga magulang at mayroon tayong mga pinangahawakan sa kanila. Kaya nung sinabi ni Lars yung kanina, doon na ako tinamaan sa mga words niya. And gusto ko sabihin, Lars, congratulations. Be better. At alam kong kakayanin mo to. Yes, Lars, kayanin natin. Actually, nakikita ko si Lars na sobrang consistent niya talaga mag-live kasi gustong-gusto niya talaga mag-stay dito. And nakikita ko din naman yung mga improvement niya and kung paano siya kumilos dito sa mansion. And yes, totoo po yun guys, yung sinabi ni Kuya Ryan. Halos zombie na talaga si Lars para lang hindi siya mapauwi dito. And sobrang makikita mo yung dedication ni Lars para talaga hindi siya umalis dito. And he really deserves this second chance, I believe. Grabe. Nakikita natin sa veranda na full of emotions pa rin ang ating mga co-content creators. And I truly believe na walang isa sa atin ang nakaramdam or nakaisip na masisave din si Lars after that announcement. Dahil kahit ako, nagulat din ako. Ayan, mukhang excited na rin ang ating Talk Fam. Dahil nilalaban na nila sa comment section kung sino nga ba ang mga content creators na papasok para sa kanila. Kino-comment na nila ang mga pangalan ng kanilang mga manok. And I think lahat naman ng lumaban dito ay deserving pa rin makapasok dito sa mansyon. Grabe. Punong-puno pa rin ang emosyon ng mga tao sa veranda. Ngayon naman, panahon na para tumutok sa veranda sa ating co-content creators dahil ito na ang pagpapaalam ni Jade dito sa mansyon. Once again guys, don't forget to follow all the social media accounts of the House of Collab and also Fairfax Network Channel para maging updated pa rin kayo sa mga kaganapan dito sa mansyon. Thank you for joining us dito sa The House of Collab 6 midnight. Ay. Ano na kaya ang nangyayari ngayon sa veranda? Alam ko magiging masakit to para sa mga Jadria fans. Yes. And ganun talaga ang buhay, Kate. Sabi nga nila, in every journey, there's always a beginning. But in that beginning, there's also an ending. Pero wag kayong mawawalan ng pag-asa dahil lagi nyo pa rin tatandaan na in every beginning, there's always a new beginning para makapagsimula at para magpatuloy sa pangarap. Bakit ka umiiyak? Bakit ka naiiyak? Kasi si Jade. Naiiyak ka dahil kay Jade. Close ba kayo? Pwede mo bang i-share sa amin ano yung nabuo yung samahan ni Jade?
Actually, sobrang dami talaga naming memories na nagawa dito sa mansion. At same kami ng lugar kung taga saan kami. And then yun, nagkakaintindihan kami. And saksi din ako sa mga nangyari sa amin. Lahat ng ginagawa niya dito. Kitang-kita ko yun. And sobrang nasaktan lang ako kasi, di ba, sa lahat ng sisi dito, si Jade talaga yung unang naging close ko. Actually, close ko na din naman sila lahat. Pero yung pinaka... naging close ko talaga si Jade and sobrang nasasaktan talaga ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko ngayon. Well, valid naman ang nararamdaman mo at lahat din kami pinagdaanan na rin namin yan. And I just want to let you know that after this journey ni Jade at the House of Collab Season 7, alam ko mananatili pa rin kayo magkaibigan. And going back sa ating comment section na punong-puno na ng iba't ibang pangalan, bakit pa natin patatagalin? Alamin na natin ang nararamdaman ng mga content creators na lumalaban para sa 1 milyon. Panahon na para pumunta sa FNC Academy. Dahil nandito na ang FNC Peeps para maghatid ng good news. FNC Academy, pasok! FNC Peeps para maghatid ng good news. FNC Academy, pasok! Video ba kami? Ayan, magandang gabi Ayan, kay Julian thank at you guys. Kate. All eyes muna dito sa Fairfax Academy dahil mas marami pa kayong unexpected na aabangan dito. This is Julian David Steve. Hi everyone, this is Kate Maikawa. That's right, Julian. Kakaiba kasi ang pagbabasehan ng mga content creator na papasok sa mansion ngayon. Pero ano bang meron? Naalala mo ng FNC After Dark last Monday, di ba may surprise doon na hindi mo nahulaan? Oh, meron na. Pero that's right. Last Monday, hindi ko nga naalala, pero di ba may mga surprise doon na talaga namang kahit sila direct, pasabog na kaagad. Akala ko may celebrity na magpro-promote ng travel vlog, yung pala, wild card na yun. Totoo, that's right. Last Monday, in-announce ang aming first wild card for Season 7. And lahat na nakakita niyong nakaupo right now ay kasali doon. Sino kaya ang nanalo sa wild card? Dahil mukhang meron na akong clue. Dahil iisa lang ang nakapasok sa wild card. At iisa lang din ang magiging wild card natin tonight. Ayan, i-announce na natin yan from lowest to top 4. Mula sa may pinakamababang percentage of votes hanggang sa 4th placer. Gusto niyo marinig? Ito na! With 0 votes, Aika, Vendetta, Rizal, Bandol, Ryle. Congratulations! Kayo ay may 0 votes. Ang mga may boto naman, we have Sol with 0.18%! Meron tayo Luna with 1.60%! We also have Pamela, 1.60% also. Meron din tayo si Pepem, 3.37%. And of course, the one and only, Benjo Malyari, 10.66%. Ay nabasa, nakita at narinig nyo na ang total votes mula sa lowest hanggang top 4. And now, the moment you've all been waiting for. Ang top 3 natin tonight. Ayan na! Ang top 3 for tonight sa ating wild card I see. We commend the fans and yung effort mismo ng content creators na to. But unfortunately, nag-cut short na. Ikaw, ang content creator na may 21.14% of total votes, you are the top 3! You are the top 3? Raven! Great effort!
mo dito sa FNC Academy for now. Thanks, Rachel. This is an opportunity para mahasa mo pa ang skills mo dito lang sa FNC Mansion. And now, ang babanggitin kong content creator, ang siyang wildcard winner. Ito na ang wildcard winner, ha? All eyes. Dahil i-announce na natin. Now na. Ayan na, ito na. Ikaw ang magtatapos ng story mo dito sa FNC to start a new chapter sa THOC. Ikaw ang pinili ng sambayanan to fight to your way to 1 million pesos. Ikaw ang may 33.57% total votes. Again, ang unang babanggitin ko ang siyang ating wildcard winner. And will open up again his or her journey so 1 million pesos. Ikaw ang wildcard winner with 33.57 total votes. Congratulations! Welcome back to THOC! Hindi po ako makalakad ng maayos. Maraming salamat, hindi ko next. Nanginig ako. Ang saya ni Jetro, be. Narinig ko ba ako? Ang saya ni Jetro. Natakbo sa isip ko ngayon. Maraming Mukhang salamat. matutuloy ang love Unexpected story, kasi Jetro, last minute na talaga na para akong mapipilayang kanina. Pero salamat. Ilaban natin yung 1M. Let's go, let's go. Yeah! See you guys. I love you all. Abangan niyo ako talaga dun sa 2x7. Magbentuhan tayo pagdating ko. Anong nararamdaman mo ngayon? Kinakabahan ako and unexpected talaga na ako pa yung naging top 1 kasi nung pagkagising ko kanina, medyo late na ako nagising kasi nag-live ako. Naisip ko na, naku, may nag-last trap kay Jordan. Sabi ko, naku, negative ata ako nito. Pero ayun, unexpected. Maraming salamat sa inyo, sa lahat na nag-support sa akin. Sobrang salamat sa pamilya ko, kay GOD, sa Universe. Salamat sa inyong lahat. See you guys. Eto na, nagbabalik. It's me, Maria. 555. Walang iba. Alam nyo na. Alam nyo na talaga to. Alam nyo na. Ako sa 1 million. Pagbalik mo. Pagbalik ko, guys, abangan nyo. Eto, hindi lang para sa akin kapag ako nakakuha ng 1M, hindi lang to para sa akin. Para din sa inyo sumusuporta at sa mga nakaabang ng live ko palagi. Alam nyo na yan yung plano natin. Kapag nakuha natin yung 1M, libre ko kayong lahat, magbabagyo tayo. Tapos, kapag hindi natin ako, okay lang yan. Tuloy pa rin ang laban, pero tuloy pa rin yung ating outing. Maraming salamat sa inyo. Baguio Hits, let's go! Yes! Thank you guys. See you, Pablo. See you, Jet. See you guys. Oo, thanks. Ay, sorry na. Alas ba ako? Sorry, akala ko dito lang ako. Thank you. Love you all. Bye-bye. Alis na nga. But that's not all! Ang second placer naman natin ay si Jordan for a total of 27.89%. At dahil dyan, thanks pa rin Jordan sa fans sa walang sawang pagsusuporta. Once again, si Manel ang ating wildcard winner. Congratulations. And there you have it, guys. Sobrang exciting talaga ang mga kaganapan. Catch us mamaya after ng business night for our FNC After Dark. Na kung saan kakausapin na natin ang na-set home. Thanks for watching. Back to you guys. Okay guys, I'll just repeat the result of our wildcard voting. Again,
Aika, 0%. Pempemboy, 3.37%. Vendetta, 0%. Jordan, 27.89%. Raynel, 21.14%. Pamela, 1.60%. Rizel, 0%. Bandolf, 0%. Ryle, 0%. Manel, 33.57%. Benjo, 10.66%. Sol with 0.18%. Luna with 1.60%. So everyone, thank you sa lahat ng nag-support, lahat ng bumoto. I know hindi lahat is pinalad na manalo at makapasok dito sa loob ng mansyon. Pero I'm sure yung mga content creators na sinuportahan nyo, still thankful na sinuportahan nyo sila na makapasok or makabalik dito sa loob ng mansyon ng The House of Collab. Again, everyone, thank you so much and welcome back, Manel! And once again, welcome back, Manel! And to our viewers, thank you for joining us dito lang sa The House of Collab Season 7!